fireworks ay siguro prepare natin ang ating sarili para rin sa paglilingkod. Good morning sa ating lahat. Sige po, tayo sasamba na sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin sa araw ito. Okay, let's pray. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are great. Handa natin ang ating puso at isipan sa umaga na tuloy na pasalamatan natin, pagkain natin ang Panginoon. Pagpasalamat natin ang kabutihan niya, ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Buksan mo ang puso mo sa oras na ito. You have to deal with God personally. Hallelujah. Oh, Jesus. The peace that guards my help in times of need. You are the hope that leads me on, brings me to my knees. For there are find you waiting. There are time release. So with all I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love and we worship you this day. For you alone, for you alone
ng aming bansang Pilipinas. Inihahandog namin sa inyo ang lahat ng ito. Pinag-pray din namin ang aming church, Lord, ang body of Christ, ang gawain ninyo, ang bawat ministry, ang bawat mission, Panginoon. Ang aming gawain dito po sa TLGR Church. At sa mga events, sa mga ministry, Panginoon, ang aming ginagawa. Especially our discipleship program, our discipleship training, Lord. Pangunahan niyo po. Ganun din ang bawat family, Panginoon, ang bawat ama, ina, at mga anak ng tahanan. Kayo po, Diyos, ang aming foundation. Kayo po ang maging sentro ng bawat pamilya. Panginoon, ang tatlong sakay na ito ng society na aming kinabibilangan, ang aming bansa, ang aming iglesia, at ang aming pamilya, Panginoon, ay inihahandog namin sa inyong kamay. Kayo po ang maging kalakasan namin lahat. Kayo po ang maging sa amin sa pangalan ni Jesus. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. We will come to you all praises, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Puri po. Tayo po lahat ay umanda na para tayo ay sumamba sa ating praise and worship. Low sound check. So yan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon Jesus bago tayo mag-start? And bago tayong dumulog sa pag-aawitan, pwede ba tayong lumibot saglit? At syempre, isang linggo na naman tayong hindi nagkita-kita, di ba? So magkamustahan muna tayo. Then let's clap our hands for the Lord. Nataas-taas ang Diyos, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang sumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami sumagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat ka tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos.
sa amin. Through kinakausap mo kami, Panginoon. Through your words, Lord God. Hallelujah, God. Ikaw na yata. Salita. Sa gitna
binago ng pag-ibig mo. Natagpuan ay mamalaki sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko'y ikaw ang kamulan ay mamalaki sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Ang mamalaki sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Tanging hangat ko lang ang Diyos. Hangat ko lang ay mamalaki sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalaki sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Jesus, natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo. Jesus, natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo Hallelujah. Let's sing one more time. The chorus part. Hallelujah. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Thank you, Lord. Puso ko'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Puso ko'y sa'yo. Hangat ko lang ang mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. One more time for the last time. Jesus, hangat ko lang mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, dahil natagpuan mo kami, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah. And everybody say, Amen. Amen.
Praise the Lord. At tinatawagan na natin ngayong umaga ang ating speaker at magsasalita sa atin. Bigyan natin ng pagkakataon ang lingkod ng Panginoon, si Brother Aaron Jabrera. Palapakan natin ang Panginoon. Pag-pray muna natin. Tayo lahat. Pag-pray natin. Lord, sa oras na ito, aming dalangin na bless nyo yung mga salita, ang lingkod, Brother Aaron, na gagamitin ninyo sa umagang ito. I-anoint mo siya, kayo ang manguna. Huwag ang kanyang karunungan ang marinig at makita, kundi ang iyong karunungan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. More than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, we sing. Sound check. Ayan, good morning po sa ating lahat. Surprise! So, super short lang po ng topic ko. Kasi hindi naman po ako masyadong maano sa pag-express. Pero dito ako ngayon, nasa harapan ninyo po dahil po kay Daddy. Kaka-assign lang po niya sa akin nung Saturday po, nung nagpa-practice po tayo. Nag-PM po sa akin. Bunso, ikaw yung word next Sunday. Secret lang ha. Nandun pa yung secret. Tapos, eto, nagawan ko pa po ng time na gumawa. Kaya, kung napansin nyo, nagdala po ako ng laptop, yung ibang youth dito. May dala akong laptop na gumagawa ko. Ayun, yun. Kaya may dala akong laptop. Ito yung tinatapos ko. And, para rin kay Lord to. Kaya, tinapos ko po itong topic ko kagabi lang. Pero inaral ko po yung buo muna. Kaya medyo na-late na po ako nakatulog mga alauna. Ganun. Talagang inaral ko po siya kasi ilang araw po kaming nagpa-practice ng youth. Nung Thursday, then Friday, tas Saturday kahapon, ay dire-diretso po yung practice namin. And medyo nawalan po ako ng time sa Pero, eto, dito ulit ako ngayon. Pangalawang beses ko na po na mag-i-speak ulit. And, dun pa rin po tayo sa ating tema, A Fruitful Christian Life, a Soul Winner. Sige. So, ang main verse po ay John chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, bago po tayo magsimula sa ating topic, tayo po muna ay mag-pray. Panginoon po rin sasambakan namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong binigay na araw na ito, Panginoon, para makakinig kami, para maka-consume kami ng pag-aaral namin, para maka-aral kami ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po dahil binigyan nyo kami ng lakas at enerhiya para makapunta sa service na ito, Panginoon, makarinig, makapuri sa iyo, Panginoon, mapagpurihan ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title ko po ay title, When Fruit Meets the Spirit. So with the supporting verse, John chapter 15, verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, proving yourselves to be my disciples. So, hindi po muna tayo dadako sa verse na to. Ito po ay supporting pa lang. Pero, throughout sa topic ko po, doon nyo po ma-realize kung ano po talaga yung maan na itong verse na to sa atin as disciples. So, when fruit meets the Spirit, ang ginawa ko po dito, kaya ito po yung title ko ay connected po ito sa prutas at sa ating spirit or soul. Kaya kinonect ko rin po siya sa theme at A Fruitful Christian Life, a Soul Winner. So, tayo po ay dumako sa aking topic.
So, meron pong types of fruit. Ang una ay simple fruits. Youth, pakisabi nga, simple fruits. Yeah. Ang mga simple fruits ay fruits that develop from a single ovary. Ito ay nagde-develop sa isang itlog lang. Mga prutas. Next, aggregate fruits. Can you say aggregate fruits? Formed from multiple ovaries in one flower working together. Kung ang simple fruits ay prutas na nagde-develop sa isang itlog, ito ay iilang itlog o sa na nasa iisang flower. At lastly, ang multiple fruits form from a whole cluster of different flowers fusing into one. Iba't ibang bulaklak na magko-combine sa isa. So, i-explain ko to in spiritual naman. So, sa ating next, souls that need to be harvested. Next, please. Yan. So, ang una ay the simple souls. In Matthew chapter 6, verse 22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Ang tinuturo po nito ay kung ano yung pangloob mong buhay, kung saan ka nakafocus. Ito ay nagsasabi sa mata mo. Dahil ito daw ay ilaw ng katawan mo. Ito ay lamp ng katawan nyo. At kapag ang mata nyo daw po ay healthy, ang iyong buong katawan ay iilaw. Ang tinuturo po nito ay ang isang taong nakafocus lang kay God, isang taong nakafocus lang po kay God ay maninirahan, mabubuhay ng may spiritual clarity. Meron siyang understanding sa kanyang spiritual life. Ma-realize niya na kapag gumawa siya ng ganyan ay mali. Kapag gumawa po siya ng tama ay pinupuri ko si Lord sa parang ito. Gagawin ko ito sa panghabang buhay ko. Ganun yon. Kapag po healthy po yung eyes nyo, ay doon nyo magla-light up yung isip nyo. Marirealize nyo, magkaka-ideas kayo kung ano yung mga ginagawa nyo sa buhay nyo. Dito nyo malalaman na rin kung tama ba yung ginagawa nyo or mali. Kasi, healthy po yung eyes nyo. Ito po yung sinasabi ng verse na to. Pero kapag naman po ang isang tao ay corrupt, ang kanyang ang kanyang mata ay laging nakakakita ng kasalanan, laging gumagawa ng kasalanan, nare-realize niya rin na gawin ko rin ba to? Dapat bang gawin ko rin to? And yung tao na yon ay mabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan. Buong buhay niya, mabubuhay yun sa kasalanan kapag hindi po maayos yung mata niya. Ito po yung sinasabi sa verse na to. And, ayun nga po, ang mga souls na need natin i-harvest ay ang mga simple souls. Mga nakafocus lang kay God. Ayun lang po. Number 2, the full souls. Sabi po, the full souls. So, sabi po kanina sa fruits, the aggregate fruits, form from multiple ovaries in one flower working together. So, ito naman ay nag-represent sa full soul. Ito ay buo. Kaya't ito ay nag-represent sa body of Christ. Ang body of Christ po ay ito ay ang mga church believers joined together under Jesus. Kung sino ang hari. Pwede ring ang katawang tao ni Jesus. Ayun po. Pero sa New Testament po, ang mga Kristiyano ay described as one body with many parts. Isang katawan na maraming parte. Nagpapakita ng ugnayan. Nakikita yung
iba't ibang gampanin. Katulad po dito, we are gathered here. Kung sila Kuya Eman, musician, si Kuya Sam, media, si Te Ariel, nagpipicture, that is the body of Christ. Sama-sama po tayo. This means every believer matters. Lahat ng naniniwala po kay Lord ay may halaga. And each person is meant to serve the others with their gifts. Kaya po may mga ministries tayo. Kaya po si Kuya Eman nag-i-instrument. Dapat pinapakita po natin yun para mapurihan natin si Lord. Kaya po tayo, iisa yung tungihin natin. Purihin si Lord. Makinig sa salita niya. Sundin po yung salita niya. That is the body of Christ. We are united as one. Then, number 3, the multiple souls. So, this is the gathering. Ito na po tayong lahat. Ang tawag po sa ating mission o ang ating tunguhin dito ay the Great Commission. To go and make disciples, teach the faith, and live as witnesses of Jesus in the world. Ang gathering po ay hindi lang fellowship. Ito rin po ay naghahanda sa ating lahat na naniniwala kay Lord na isabak sa service, isabak sa service dito mismo. Kaya nandito tayo, kaya nagagather tayo para alam na natin yung mararanasan natin kapag kasama na natin si Lord. Kaya dapat nakikinig tayo, kaya dapat ginagawa po natin yung mga salita niya. Dahil ito yung way na mararamdaman na natin, maiintindihan na natin kung ano yung dapat na maranasan natin kapag kasama na natin si Jesus o si Lord. Pwede mong sabihin na ang mga Christians po ay nag-gather para mag-worship. Para mag-worship, mag-aral, at mag-serve para kay Lord. Pero in this sense po, ang gathering ay hindi lang parang meeting. Pero isa siyang galaw na magkakaisa tayo. Isa siyang motion na nagkakaisa tayo. Na may isang spiritual goal, kundi purihin si Lord. Ngayon, balik ulit tayo. Paano kaya siya na-connect dun sa sinabi kong fruits kanina? So, sabi ko nga kanina, ang unang fruit ay simple fruits. Ito ay nagde-develop sa single ovary fruits. Kapag fruits ang sinabi, ito yung pag-uugali natin. Di ba meron pong fruits of the Spirit? Ay, ito rin po yun. So, paano nga ba na-connect ko yun na simple souls tsaka simple fruits? Kung ang simple fruits ay nagde-develop sa isang itlog, ang mga fruits na nagde-develop sa isang itlog, yung mga simple souls nagde-develop from Jesus. Sila ay individuals. Sila ay may paniniwala na liligtas sila ni Lord. Ayun yung simple souls. Kaya, connected siya sa simple fruits. Then, aggregate fruits formed from multiple ovaries in one flower working together. The full souls. Puno. It means madami. Kaya, formed from multiple. Madami siya. Kaya, ito ay yung body of Christ. Madami tayo, then, meron tayong iisang mission. Then, lastly, yung multiple fruits, the multiple souls, ang gathering na po ito. Tayo po ay nag-gather para mag-worship kay Lord. Dahil mayroon tayong one mission para purihin si Lord. Ngayon, ako na po pala yung last speaker ng topic na to, A Fruitful Christian Life and a Soul Winner. So, balik po tayo sa pinakauna. The process of harvesting.
Number 1, seed and season. Uh, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 2. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. So, bakit po seed and season? Dahil, ayun yung pinakauna na ating gagawin po dapat. Magpa-plant tayo ng ating seed. And, kailangan nating maghintay. We need time. Kaya sabi po dito, there is a time for everything. And a time and a season for every activity. A time to be born, merong oras para manganak o mag-grow ka. Merong season na bababa yung parang bababa yung medyo bababa yung feeling mo. Pero meron ring time na mag-plant ka. Mag-plant ka ng blessings mo, mag-plant ka ng fruits mo. And a time na mag-grow ka, uproot. So, ang sasabi po ng verse na to ay, hindi lahat ng bagay ay nangyayari po ng isang beses lang o magpakailanman. Ang ibang mga moments po ay simula pa lang. Ang ibang mga moments na po ay patapos na yung nila. Patapos na yung season ng nag-grow yung seed na plinant nila. Yung iba, nagsisimula pa lang mag-plant. And dapat po, i-accept natin yung timing ng buhay, timing ni Lord para sa atin na may kaalaman at paniniwala sa Kanya. Pwede po siyang explain ng ganitong way. There is a right time for everything in life. And God knows the right time for each thing. Lahat ng bagay ay may tamang oras at alam ni Lord kung ano yung tamang oras para doon. Next po, the growth. Growth. Mark chapter 4, verse 28. All by itself, the soil produces grain. First, the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Kung makapapansin niyo po, all by itself, the soil produces grain. Mag-isa lang yung soil po, pero nag-produce siya ng grain. Una, ang kanyang stalk, ang kanyang parang ganon, then yung ulo, then yung mga kernel. Ito ay mais. Kung napansin niyo po, ito ay mais. Sasabi po sa verse na to ay, kapag ang salita po ng Diyos ay na-plant na, ito po ay nagde-develop over time. Kaya po, may seed and season, next naman po ay growth. Kung may oras, may paglaki. And ang mga tao po ay hindi dapat fino-force ang spiritual growth nila. Dapat naniniwala sila kay Lord na may magbabago sa kanila. Pero sabi nga po, faith without works is dead. So dapat may ginagawa ka pa rin para mapalaki mo 'yun. Yung seed na plinant mo, dapat bigyan niyo po ng time at ito ay mag-grow ng may guidance ni Lord. Si Lord po ay dinadala ito bilang trabaho niya, bilang ginagawa niya sa atin. Kapag nagplant tayo, doon niya ilalet yung seed natin na mag-grow. Ang verse na po ito ay nag-encourage sa atin na maging mapagpasensya. Kahit na hindi niyo po makita yung mga immediate results, hindi niyo po makita yung agad-agarang resulta ng mga plinant nyo, ay si Lord ay pwedeng nagtatrabaho pa rin sa puso ng isang tao. Pwedeng dinedevelop niya pa yung puso ng tao bago niya i-grow yung pananampalataya niya.
or sa kanyang kaharian. Pwedeng andun siya, hinahayaan niyang mag-grow yung seed na plinant mo, and nandun lang siya sa kaharian niya, tinitignan niya, habang tinitignan niya yun, ginaguide ka niya habang nandun siya. And number 3, the harvest. So sabi po sa John chapter 4, verse 35, "Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. They are ripe for harvest." In John chapter 4, si Jesus po ay nakipag-usap po sa isang Samaritan woman. At marami pa pong Samaritan na pumupunta sa kanya. Yung mga fields po dito sa verse na ito ay mga tao na lumalapit sa kanya. Papalaki na, papalapit ang harvest. Kaya, kasi same for us po. Kapag may opportunity ka po na may kaklase ka, may kaibigan ka na gusto mong i-invite, gusto mong kausapin about kay Lord, doon na papalapit yung harvest. Ayun yung fields. Kung madami kang kakilala na in-invite mo, kung madami ka pong kakilala na gusto mong kausapin about kay Lord, ayun yung fields. Malapit nang ma-harvest yon. It means, maniniwala na sila. And yung already to harvest ay meaning na ready na po sila makinig, ready na po silang gumawa, ready na po silang mag-respond sa ituturo ni Lord sa kanila or yung salita ng Diyos. Itong verse na po ito ay kinokorek niya yung mindset na ay, may oras pa naman, siguro kaya naman to bukas. Yung pagiging pakampante. Nasabihin ko na, may assignment ako, ipapasa bukas. Anong oras pa naman? Bukas pa naman yung deadline. Sige, mga 10 ko gagawin. Etong verse na to, kino-correct niya. Dahil, ang spiritual na opportunity ay hindi dapat po dinedelay. Dapat, hindi siya yung pinapostpone. Yung sasabihin mo na, ay siguro, mamaya na ako mag-devotion. Kasi, anong oras pa lang naman. Kapag meron ka pong oras, may opportunity ka na gawin po yung devotion na yun, you should do it. Don't delay. Dahil ang harvest po ay pwedeng handa na bago pa maasahan ng mga tao. Pwedeng andyan na yung blessing ni Lord, andyan na yung prutas ni Lord. Pero, ang ginawa mo, mamaya na lang. Ginawa mo, siguro, hindi muna yung time para dito, hindi muna yung oras para sa akin dito. Nire-reject mo. Nilalayo mo. Andun na yung opportunity eh. Andun na po yung opportunity. Bakit hindi mo pa kunin? You are given the opportunity, andun na sa harap mo. Tutuklawin ka na. Pero, ang naisip mo pa rin, mamaya na lang. Handa na eh. Handa na yung ibinigay ni Lord bago mo pa maasahan na makuha mo yun. Kaya dapat lahat ng opportunity na ibigay sa'yo, kunin mo. That is the process of harvesting. Seed and season, you will plant and give time. And give time for the plant to grow. And the growth, ito na yung lalaki. Ito na yung nagde-develop na yung isip mo na dapat pala purihin natin sa Lord. Dapat pala nagde-devotion ako. Dapat pala every week nagpipray ako sa Kanya. Every day, nagpipray ako sa Kanya. Every night, every hour, every minute. Doon na po nagde-develop yung growth natin. If you plant yourself in soil, God will let you grow. Okay? Then, the harvest.
dito mo na magagawa yung, dito na yung pagiging handa mo. Kaya yung iba po sa atin na, katulad po ng mga bago, sila Marian, sila Mary Joy, sila Trisha, mga bago po sila, di ba? Pero slowly, plinant po nila yung sarili nila dito. And hinayaan po muna nila mag-grow yung sarili nila sa salita ng Diyos. Then, the harvest, ginagamit na po sila. Ito na po yung resulta ng pagbigay nila ng buhay nila kay Lord. Di ba, last month lang po, or nakalimutan ko pa last month, yes, ay nag-water baptism po sila. Ito na yung harvest, dito na yung fully na nagagamit sila. May kwento po ako sa sarili ko. Sinabi ko na po ito sa iba, katulad nila Von, sila Trisha, nung kinausap ko po sila, one-on-one. And, ang ano lang po ay, dati po kasi, nung elementary ako, talagang hindi mapigilan ang pagiging bulakbol. Talagang sobrang kulit ko po nun. Up to the point na pati yung mga barkada ko ay, nasasamahan ko na ng paggawa ng mali. Nung elementary pa naman po ako nun. Di naman po ngayon. Tapos, until grade 6, 4 years ago, grade 6 ay talagang doon na umiral yung kasamaan ko. Yung kasalanan sa akin. Doon na po umiral yung kasalanan sa isip ko. Doon na nag-start na dami ko nang ginagawang mali. Like, yung barkada ko, palamura, nagmura rin ako. Hindi ko sinabi kila mami to, kila daddy. Pero, dati po yun. 4 years ago, tagal na. hindi pa po ako ginagamit nun, pero nandito po ako. Kasi na-influence po ako nun. Talagang na-influence ako ng barkada ko. Ng barkada talaga. Kaya dapat po piliin natin yung mga tama nating kaibigan. Yung mga tamang kaibigan dapat piliin natin. Then, nung grade 7, doon na nag-start yung journey ko kay Lord. Ito na ata yung ginagawa na yung church. Parang nagpaplano ng gawin yung church yung grade 7 or grade 8 ako. And dito na rin ako nag-improve sa dito na rin po ako nag-improve sa academics ko. Starting from grade 7 po. Kasi grade 6, lahat ng grades ko 80. Line of 8. Tas, baka nga may 7 line of 7 pa ako. Pero nung grade 7, pinag-pray ko po yung sarili ko. Mag-isa lang po ako nun. Then, doon na bumawi. Doon na ako binigyan ni Lord na yung season, plinan ko na yung sarili ko sa prayer, plinan ko na yung sarili ko sa church. Tapos, slowly, binibigyan niyo na po ako ng realization na tama po ba yung ginagawa ko? Tama ba yung ginagawa ko sa sarili ko? And may reason ba na ginagawa ko itong kasalanan na to? And slowly, doon ako nagbabago. And bago ko pa ma-realize, ginagamit na ako dito. Nung grade 8 ako. Then doon na rin nag-start yung journey ko as a student leader. Hanggang sa dito, ginagamit na rin po ako as nagli-lead ng youth, as assistant. Then, doon na rin po yung yung knowledge ko about sa mga ministries. Currently, media po ako. Ako ay music team. Ako rin po ay dancer. Ako rin po ay teacher. And dito na po yung time na ginagamit na po talaga ako ni Lord. Then grade 9, last year lang po, ay dito na nag-start lahat. Dito na yung, grade 8 po pala nag-start lahat. Then, nag-grow po ako lalo nung grade 9 ako. Kung grade 8, na-assign po ako bilang
sa media, ginagamit na po ako as backup dito. Slowly, ay dito na po ako nag-grow nung grade 9 ako. Dito na po ako gamit na. And up to the point na yung minsan mas binibigyan ko po ng time to etong church po kaysa sa mga works ko. Kaya minsan kapag after po ng service kailangan ko umuwi dahil meron po ako mga ginagawa talaga na kailangan ipasa bukas dahil Monday to Friday po yung pasok ko. And pang umaga po ako, ang pasok ko alas 5. And until this time, ngayong grade 10 na po ako, that was 4 years ago nung yung sobrang makasalanan ko until now, this grade 10, ay talagang binago po ako ni Lord. Dahil nagplant po ako plinan ko po yung sarili ko kay Lord. Plinan ko po yung pag-iisip ko, plinan ko yung puso ko para kay Lord. And siguro, dapat ganun rin po tayo. Kahit gaano pa po katagal yan, kung bibigyan ka ng time ni Lord, hayaan nyo na lang po siya. Hayaan nyo po siyang bigyan kayo ng time mag-grow. And slowly, ma-realize nyo na nag-grow na kayo. And for me, until to this moment, I'm still growing. Hindi pa ako tapos sa aking journey. Kakagrow pa lang sa akin ni Lord. And ngayong ginagamit ako, alam ko sa sarili ko na kaya ko to. Magpapagamit pa ako kay Lord. Dahil ako po ay isang hindi naman po sa nagmamayabang, pero ako po ay isang honor student lagi. And ang lagi kong i-reason kapag aalis na ako or kapag nagmamadali ako kay may gagawin ako para sa school. Sinisikap ko rin po na mag-aral dahil binigyan rin po ako ni Lord na mag-aral. Na binigyan rin niya po ako ng opportunity para mag-aral. And ititake ko yun. Hindi lang naman po ako dito nag-aaral. Hindi lang ako nakaka-discover ng new things sa media. Hindi lang ako nakaka-discover paano kantahin yung ganyan, paano gawin yung ganyan. Pero ginagawa ko rin po ay nag-grow rin po ako sa school. Inaayan ko yung sarili ko. Alam na rin po ng kaklase ko na ako ay isang Kristiyano. Sinabi ko na sa kanila. Nung nag-sharing kami, sinabi ko sa kanila na gamit dito ako sa church. And proud ako na sabihin yun. Dahil pinalaki ako ni Lord eh. Ever since pagkabata ko, pinalaki ako ni Lord hanggang dito eh. So, talagang kinuha ko po yung opportunity na yun. And talagang ramdam na ramdam ko yung blessing ni Lord. And eto ngayon, ang dami ko ng kasamang youth. Nung binigyan po ako ng role dito as assistant leader, sabi ko, parang medyo boring pa dito. Sinabi ko po yun, ang boring po kasi kapag walang youth. Kasi iilan lang po kami dito nun. Sabi ko po yun. And sabi ko, okay lang naman po, pero parang dapat may evangelism tayo kasi ang boring po pag walang youth. Ayun, sinabi ko po yun, tapos nagtawanan po silang lahat. Then, ngayon, ang dami na po naming youth, ang dami nang nadala dito sa church. And masaya po ako nangyari yun. Dahil, kahit ako po, ang dami ko rin pong na-evangelize na youth na iba. And, doon na nagsimula yung journey ko bilang talagang ginagamit hanggang sa nagtuturo na ng discipleship sa mga dancers. Diba? Until po now, talagang nagtuturo ako. And
dapat alam po natin kung ano yung ginagawa natin. Dahil hindi po natin alam na andyan na pala yung harvest. Andyan na po pala yung harvest, pero hindi pa natin kinukuha yung opportunity. So, plant yourself in God. Let God give you the time. Let God grow you. Hayaan mo si Lord na palakihin ka. At kunin mo yung chance na ibibigay niya. Kunin mo yung chance na talagang purihin siya. And ayun po yung nangyari sa akin. That is my testimony. So, lastly, balik po tayo sa aking verse. Sa ating verse po kanina. Sa when fruit meets the Spirit. Ang prutas po sa John chapter 15 verse 8 ay pwede pong intindihin as pagiging totoong disipulo. A life marked by obedience, love, unity, and mission. Ayun yung tinatahak natin. When this fruit is seen, God is glorified. Dahil nakikita ng mga tao si Kristo kapag totoong buhay, totoong napapakita nila yung pagiging Kristiyano nila o ang kanilang pananampalataya sa mga ibang tao. And ang iba pong tao ay parang simple fruit. Ito ay individual na may iisang daan. May clear way. Ang ibang tao naman po ay parang aggregate fruit, joined together in mutual growth, magkakasama para sa iisang paglaki. And may iba naman po ay parang multiple fruit, gathered from many into one harvest. In the same way, souls are not one in one pattern only. Hindi lang iisa. For example po, kapag ako po nag-evangelism sa isang tao, ang gamit ko na po ngayon ay yung paper boat and magiging cross. Kapag pinunit niyo po yung kanyang mga, parang ganun yung baba po niya. Kapag pinunit niyo po, inopen niyo po, magiging cross siya. Ayun po yung way ko. Pero ngayon, hindi lang naman po yun yung way sa pag-win ng souls. Pwede rin you can use the verses in Romans. For the wages of sin is death, and the eternal gift of God, and the gift of God is eternal life. And to be a fruitful Christian is to abide in Christ, so fully that your life becomes a harvest field. Ikaw ay nag-harvest na. Kung ikaw ay hinarvest, kinuha ka ni Lord, or kinuha ka ng ibang tao, pinakita niya yung vision sa'yo, ibigay mo po yung buhay niyo kay Lord para yung buhay mo naman yung nag-harvest. Para ikaw naman yung nag-harvest, hindi lang ang ibang tao. Where every fruit of obedience and every soul won becomes evidence that Jesus is Lord and the Father is glorified through His disciples. Amen po ba? Yan. So, lastly, kapag i-summarize na po natin lahat, balik po tayo sa pinakauna. So, the souls that need to be harvested are the simple souls, which are individuals with a clear way, iisang daan kay Jesus. The full souls, ang iba't ibang tao na may isang misyon. Ang multiple souls gathering para magawa yung mission na yun. In the process of harvesting seed and season, you should plant yourself in God. Give yourself to God. and let God give you time to grow. And growth
it gives you the mindset. Ito po yung nagbibigay sa'yo ng mindset na I will still grow kahit minsan busy ako, pero naniniwala ako kay Lord. May pananampalataya ako. And the harvest lastly. Dito na makikita yung pagkuha nyo ng blessings. Yung prutas na ibinigay na ni Lord. Dito na kayo magagamit, dito na kayo bibigyan ng passion ni Lord. Dito na kayo bibigyan ng kalakasan ni Lord para gawin yung isang bagay na yun, which is ministry. And I believe na hindi lahat ng bagay ay minamadali, kundi po binibigyan siya ng oras. Kahit na minsan mahirap, kahit minsan mayroon tayong mga family problems, mag-grow pa rin tayo kay Lord. And you will have your time, you will have your dedication once the harvest is near. Amen po ba? And that is it. Thank you po. So let's pray. Panginoon, pinupuri sa makalaming maraming salamat po sa inyong binigay na araw na ito po, Panginoon, na kami nakapag-aral ng salita niyo tungkol po sa mga souls na kailangan po namin ma-harvest at kailangan pong i-harvest, Panginoon. At ang process po nung paglaki namin, pagbigay po namin ng puso at isipan namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil ito ang kalakasan namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Kalakasan namin sa habang buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po dahil bigyan kami ng enerhiya, Panginoon, para makakinig dito. Bigyan nyo kami ng passion, Panginoon, para mag-grow sa salita mo, Panginoon. Maka-harvest at ma-harvest kami mismo, Panginoon. Maraming salamat po dahil itong mga binigay nyo pong words, Panginoon, ay talagang may influence kami, Panginoon, into being a greater Christian, Panginoon, na sumusunod sa inyo, na may pusong sabik na sabik sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name pray. Amen. Thank you po. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord, He is my strength. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Good morning po. Ganito lang din ako magsasalita para kalmado. Bago po natin ibigay ang ating mga tithes and offering, gusto ko lang pong i-remind ng bawat isa sa atin na giving po is a privilege. Hindi tayo nagbibigay para bayaran lang natin si Lord sa lahat ng blessings na ibinigay sa atin o para mahalin niya tayo. So we give because He has already been so good to us. Amen po. So kung iisipin natin, bawat hininga natin, bawat trabaho, bawat opportunity na sinasabi kanina ni Aaron kanina pa, at bawat provision, bawat baon na meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya ang pagbibigay natin ngayon ay simpleng pagsasabi natin ng, Lord, thank you, I trust you, Lord, ikaw pa rin ang magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan ko. At sabi nga po sa 2 Corinthians 9, verse 7, God's loves a cheerful giver. Kaya habang nagbibigay po tayo, huwag natin itong gawin dahil lang napipilitan po tayo. Kundi gawin natin ito ng may kagalakan at pananampalataya. As we give today po, let's worship God with grateful hearts, knowing that He is faithful yesterday, today, and forever po. Let's pray. Yes, God, hallelujah, Jesus, Lord, we praise you, we glorify you, Panginoon. Lord, right now, itinataas po namin ang aming mga ikapo, ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Lord, sa mga magbibigay, Panginoon, ibalik niyo po, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ng mga blessings, Panginoon.
hawakan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga financials, Panginoon. Lord, alam namin and we believe, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. At ito lamang po ang aming samot sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's give po. And praise God, maraming salamat po. Bago po tayo mag-proceed sa ating closing prayer at benediction, again, gusto ko lang po i-announce na mamaya na po ang ating Sync First Anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let's be excited po kasi gaya nga po ng sinabi ni Aaron, for the past weeks, for the past months, we've been preparing so much. Dami nating ginagawang efforts. Magpupuyat tayo, talagang pisikalan kung pisikalan. Pinansyal kung pinansyal. Pero nagawa na po natin yung lahat. Nagawa na po ng mga kabataan yung lahat. Sa araw na to, si Lord naman ang kikilos. Amen po ba? Kaya let's be excited po sa kung ano yung mga gagawin ng Panginoon mamaya. We are all invited po. Kung gusto nyo pong makijoin sa amin, very welcome po kayo. Also, very welcome pa rin po kami to accept any kind of support from anyone po. So, lapit lang po kayo sa akin o kay Ate Ashley. And mamaya po, 1:30 p.m. ang ating open house. Sino man po ang may mga invites, agahan po natin kung magsusundo po tayo, agahan po natin silang sabihan para masundo po natin ng maaga. Para by 1:30, lahat po ay nandito na po. Okay po? Ayun lang naman po, tinatawagan ko na po si Daddy Paz para sa closing prayer and benediction. Okay, so tama, mamaya punta tayo, manood tayo ng kanilang inihanda. So maganda na nandyan din tayo, panoorin natin sila kasi ang kanilang pagse-celebrate is para musical pero may mga drama silang inihanda. And evangelism way yung kanilang may mga in-invite silang mga bagong mga kabataan. Then at least nandito tayo para ipag-pray sila. Okay, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa tanghaling ito, Panginoon. Kami po ay muling nagsama-sama sa paglilingkod, sa pagsamba, Panginoon, sa pagpe-fellowship, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita na tinuro sa amin ngayong araw, na niremind kami, Panginoon, ang kahalagahan ng pagtatanim, pag-grow ng tanim at yung harvest time, Panginoon. At doon pumapasok yung process din ng aming buhay, na kami itinanim namin ang aming sarili sa inyo, Panginoon, at hinayaan nyo kami lumago sa inyong presensya. At ngayon, may time po ng bawat isa sa amin. Yung iba sa amin po ay nag-harvest na. It's either souls, it's either blessings, at lahat ng mga magagandang bagay ay gusto nyong anihin namin, Panginoon, dahil kami po ay nagtanim. Panginoon, lagi niyo po ilagay sa puso namin na kami ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, nakadugtong kami sa inyo, Panginoon. Kaya po karapat-dapat lang na kami ay mamunga, at someday we will harvest in due time. Maraming salamat po, pagpalain niyo pong bawat isang naririto, babae at lalaki, kasama po mga bata. Pagpalain niyo po ang inyong mga manggagawa, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin lahat. Yung mga mayroong pong trabaho, ingatan niyo po sila lagi. I-bless niyo yung trabaho nila, yung kanilang ginagawa, Panginoon, sa company nila. Pagpalain niyo yung mga company nila at maging lahat kaming mga trabahador, mga employee, maging mabuti kaming halimbawa sa mga pinagtatrabahuan namin. Mamunga kami, Panginoon, kahit hindi namin sabihin Kristiyano kami, malalaman nila
na kami ay alagad ninyo, kami ay mga Kristiyano sa pamamagitan ng aming mabuting gawa na kung saan ay yung righteousness ninyo ang nangingibabaw. Pagpalain nyo rin ang bawat mga nanay, mga anak, Panginoon, at yung mga nagninegosyo, i-bless nyo po ang mga business po nila. Maging yung mga nag-aaral, bigyan nyo sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral at i-provide ninyo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay sa umagang ito. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang pagkasi ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo na may kagalakan, may pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ngayon at sa mga susunod na araw ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy glory Sa Diyos ang papuri. Bago tayo umuwi, mamaya po ay mayroon po tayong lunch. Ipiprepare lang po pagkatapos po ng gawain. Sige po, tayo po ay magbalik ng papuri sa ating Panginoong Jesus bago po tayo magkainan. Let's sing, Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nakita ang kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ang kataas-taas ang Diyos. Sus, mataas pa! Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ang kataas-taas ang Diyos. Mataas pa! Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kaya ba natin itaas? Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, mataas-taas ang Diyos. Thank you, Lord. Sa inyo po ang pinakamataas na po rin pagsamba sa tayong pangalan ng ating Panginoon. Amen. See you next week po.